Kung may apat tayo na sources, tatanggalin ko muna yung tatlo, consider ko isa. Tapos papalitan ko ng pangalawa, ng pangatlo, pang-apat, then pag-addin natin. Yun yung conventional na superposition na alam nyo ng circuits 1 and circuits 2. Pagdating dito, yung ginawa natin is tinanggal ko yung resistance. Tinanggal ko muna yung connection, tapos nung nalaman ko na yung voltage doon, saka ko siya binalik at nag-TTL. So parehas pa rin yun, walang problema kahit yun yung gawin. Pero ganito na lang para mas madali. Okay, other questions? Usually sa resolution ganyan lang. Kung ang pag-usapan natin fed at one end, wala pa tayo sa two ends eh. Itong second natin, fed at one end pa rin. Pati itong third. Okay. Kung yung 240 volts ay nasa yung point B yung lalagay mo sa gitna, yun nilalabas. Wala namang problema. Kahit dagdagan ko pa yung points niyan, wala namang magiging problema. Okay? May tanong pa. Okay, so proceed tayo sa kasunod na tanong. Parang nga, Alba. Hindi ka naman ng-KCL yun kasi nga loop type yun. Okay, number 2. In a direct current, green main, a voltage of 400 volts is maintained at A. At B, it is 500 meters away from A. A load of 150 ampere is taken, and at C, 300 meters from B. A load of 200 ampere is taken. The distance between A and C is 700 meters. The resistance of each conductor of the mains is 0.03 ohm per 1,000 meter. Find the voltage of B and C and also the current. So, ganun pa rin kagaya din ng number 1. Pag sinabi mong mains, may S, wala na times 2. Wala na times 2 kasi may S na eh. Pag sinabi mo of each main or of main, times 2 yun. Ito wala na, may S na eh. Okay, so 400 volts A. Then pagkatapos, meron tayong 500 meters. So kung ito yung A, ito yung B, ilan yung current natin? Then yung C natin is 300 meters. From B, di ba? 200. So ilan to? 300. Ito? 500. So yung natira, yung A to C, 700. Meters. So, the resistance, hindi, may nakalagay H pala. So, may nakalagay na H, kahit may mains do, ito yung resistance natin. May H pa rin. So, times 2 pa rin. Kung wala to, the resistance of the mains is 0.03 ohm per 1,000 meter. Wala nang times 2. May H dito may nakalagay na H. So, since may nakalagay na H bawat isa, so times 2 tayo. So, hinahanap natin yung voltage natin sa B and C. So, paano yung hatihan natin dito? Mas madali ito. Hindi mo pwedeng gawin yung kagaya kanina. Kasi ito yung 400 volts. Ito yung 150. Tapos ito yung 200. Hindi, kasi titingnan mo, yung source natin nandito, hindi naman opposite direction. Ito naman, directly lang naman. Kaya pwede natin consider na ito siya. So, magbabago tayo dito, magki-KCL tayo dito. So, ang KCL natin dito, ilan yung pumapasok dito?
may 200 ka dito. Yan. Diba? Ito yung ginawa natin yung fed at 1N na previous. So, BB by TBL 400 minus BB minus 350 times ano yung resistance natin? That would be 0.03 per 1,000 meters. Saan ko ito times to? Anong distance to? Kaya 500 times 2 is equal to 0. Ilan yung BB natin? 389.5. Okay, next. Look tayo dito. BB minus BC minus 200 times 0.03 over 1,000 times 300 is equal to 0. Ilan yung BC natin? So, galing yung 350. 27.1. Ano, 300? Yung sa una kong previous. 500? Yung bago 350? BCN, 150 plus 200. Diba? So, hindi na minus distance. Ha? Ulit ka kaya, hindi na ito minus ha, kasi nakalagay 300 meters from B. So, 300 meters from B. Pakibasa yung problem, 300 meters from B. Yung hindi kagaya dati, ang ginagawa natin dati, A, 1,000 meters. Yung una, di ba, yung B to A is 1,000. Tapos nag-C ka, 1,200 from C to A. So, kaya ka nag-minus ng 200. Ito, every point. Ha? Oo nga, walang times 2. So, lalagyan natin ng times 2. 383.5. 383.5. Ilan? 383.5. 385.9. Ha? Hindi ko pala nga. 385.9 volts. Okay, so anong susunod natin gagawin? Yung isa naman. Eh, yung isa naman sir. Yung AC. So, kay-KBL na tayo. By ATL, hindi natin alam yung direction pero alam mo mas mataas yung 400 eh. So, 400 minus IAC times 0.03 over 1,000 times 700 times 2 minus BC is equal to 0. So, ilan yung IAC natin? 400 minus BC over 0.03 over 1,000 times 700 times 399. wala? Or 3. So, ito yung aking IAC. Ano yung IAB ko? 350. And IBC is... So, makikita nyo hindi siya kagaya ng una. Yung una kasi baka sabihin nyo, inad natin directly. Walang ganun na pattern. Wala tong pattern. Kailangan nyo i-analyze mabuti yung flow natin. So, May tanong, number 2. Hindi po nasama sa Bakit hindi nasama yung BB? Kasi hindi na rin usapan natin itong part na parang walang pinagkaiba yan. Nag-ABL ka dito sa A at sa B, diba? Bakit hindi kasama yung C? Parang inuna mo natin kunin si B, tapos si C, tapos saka natin kinuha yung carry. dito. May tanong? Wala? VC. Sige, kopyahin nyo din. Sino gusto mag-volunteer? 3. Tingnan natin. Wala mo na.
Sa liwa daw. Man. 300 lang. 300. Ay, ay sa. Marami daw, sabi ko yan. Marami. Dikreta lang. Naniniwala ba ako sa pamilya? Tayo to? Ay. Ay, sir. Echo, sir. Vlogger. Vlogger ka. Vlogger. Para magamit namin. Vlogger. Ano pa? Vlogger. Math and physics ka. Di ba kasali din siguro sa Walang klase ko. Kasali din sa Tapos kasi Dumating na yung ano mo? Dumating na? Wala pa ako na-order. A, B, C, D, E, A. In the form of a ring main. So yun nga, A, B, C, D, E, A. Palikot. Spend at point A ng 20. Tapos yung B, C, D at saka E, meron tayong current na 10, 20, 30 at saka 10. Then, the resistance of various section, go and return. So, wala na. Times Times 2 is as follows. So, sinulat na lang natin dyan. So, hinanap natin the point of minimum potential and current at each section. So, nangyari is parang fed at one end lang. So, nag-KCL tayo ng dire-diretso dito. So, mangyari dito sa I4 is 10. Sa I3 is 40. Sa I2 is 60. And sa I1 is 70. Pagkatapos nun, nag-KDL tayo sa bawat isa. Assuming tama yung pindot niya sa calculator, 193, 190, 189.6, saka 186.35. Pagkakuha natin ang voltage natin dito sa E at saka sa A, kaya dahil meron tayong A, kailangan natin mag-KVL dito para makuha ko yung current sa AE, which is assuming tama ulit yung pindot niya sa calculator, ito yung sagot. Sir, mali pala ito. Sorry, Mali lahat. mali lahat. Senior. Senior Agi na. Senior Agi na talaga. Senior Agi na naman eh. Senior Agi lang. Ay, ano yung sagot dito?
Pinura ko agad, pwede ko naman i-plus 20. 193, so 200. 213. 213. Plus 90. Ang mura ko na eh. Ito, 209. 190 sir, hindi sir. 190 po. 190. 299 nga. Ay, tama ba? Okay, yun. Ay, ito, dito. 210, pangalawa. 210 po. 210 po. 210 po. 210. Kalki nyo nakala. 210 sir. Senior Aguila. At 200. 210. Hoy. Tapos ito, 206. Sige, tayo dito. So ilan to? 210. Oo nga, 209 sir, yung sa baba. 209. 209.6. Ito. Okay. May tanong. Wala po. Ano? IEA. Pwede rin IEE, walang problema. Sir, lagyan mo nga ng going to 5 na lang. Yan. 109.6. 209.6. Ay, tama din. Sir, mali po. Ha? Hindi ko lang napalitan. Di ba plus 20 mo lang lahat yan kasi 200 ginawa natin. Sir, yung BS at 209. 209, sir. 209.35. 209.10. 209.35. Bakit taga 206 no? Baliktad lang. 142. Ay, joke. Ay, naman. Huwag kayo magsasabi ko yung joke lang ha. 100. 140. 142. Joke lang tama. Kaya pala taas mo ng iPad. So, ito. Tama, sa huling lang. Naduling na naman, sir. Oh. Okay, so ulitin ko ha. Yung mga quiz nyo, provided na wala kayong ginawang katarantaduhan doon sa quiz nyo, tumatama naman. Ang problema lang natuduling kayo. Senior Aguila. Kasi siguro nasanay kayo tumitingin sa ibang papel, kaya kayo natuduling. Ay, di ba? Senior Aguila. Okay, sige. Kopyahin nyo. Number 4. Sino gusto masagot? 88 or 88. Senior Aguila. Oh, sino gusto magsagot number 4? Saan? So magtatawag na lang ako. Okay lang ba? Oh, sir. Meter yan. Meter mo siguro. Naka-complex. Meter nga sila. Asa nila? Kasi I5, also I5 efficiency from 0.8 to 0.84. Number 5. Sino gusto magsagot ng number 5? Boss. Yan rin. Ganyan? Ito yung number 5. Buti nga sa'yo, boss. May dahil ka Kaya boss. Boss nga, sir. Kaya pala boss na may diagram na. Pero daw sir. Kasya daw agad. Okay, yung 4 at saka 5, parehas yan distributor and what and pare. So, ganyan lang rin. Dahil yung number Pre, pag nag-ring ka ganyan, igaganda mo pa rin. Required pa rin iganda. Kasi bakit po yung voltage nyo sa last point is yung VE is 2.5. So, ito yung goals. I think meron ka lang link mo. Pwede mo tanggalin lang muna yan. Wala namang problema pag gusto mo ganun ba. Voltage
Pwede mo consider, parang for example, let's say, kahit lagyan ko yan dito, yan. Pwede na tayo dito. Itong part na ito. Eh, malalaman mo naman kung ano dito eh. Tapos malalaman mo dito. Pwede mo yung double check. Walang problema yun. Makukuha pa rin, sir. Parang ano lang yan. For example, nag-solve kayo na... Dami-dami napili. Ako talaga yun. Siyempre, boss. Siyempre, boss. Diba? Nag-aaral. Wala na rin, sir. Refillan natin ito. Wala na, ayaw na talaga. May flow tayo ng paganito, tapos may flow rin tayo ng paganyan. Diba? Tinuloy niya hanggang C. So, ibig sabihin, 70, 100, 170. Yan. Tapos dito sa kapila, 50. So, ang wala tayo is pagitan na B at saka C. So, nag-KPL tayo dito, 240 minus 50, 2 times 0.2 over 1,000 times 70. So, tama to. Tama tayo dito. Okay. Tama yung dito. Dito sa pangalawa, mali. Kasi kung titignan nyo, yung flow natin ng current, paganda, di ba? May paganyan ka. Paganyan ka. Tapos patuloy ka dito. So nagbanggaan sila. Di ba? Dapat tumigil tayo dito sa D at saka sa B. Hindi natin sasama yung C. Kasi yung BCB ang gagawin natin unequal voltage. So, pinaghalo natin yung una kukunin natin dito saka dito. Pagkakuha natin ng BB at saka BB, unequal voltage, hatiin natin sa Balik sa may voltage mo may voltage na hindi mo ayun yung gagamitin natin. Okay. unequal yun. Pwede kong gawin yung ginawa ko. Yung kanina. Kaso, ang ginawa mo kasi, nalito ako sa ginawa mo sa totoo lang. So, dapat dito muna tayo pamigil. BB at saka BB. Tama na ito. Right. Pero, Sayang. right ko So, ito, 240 ABL minus 100 times, ano yung resistance natin doon? 0.012 is equal to BB. So, ilan yung BB? Boy, 238.1. 238.8. Boy, 38.8. Type na ba yan? Type na. Times two pa siya. So times 2. Ganun din po ata sa 100. Mali rin to? Ay, hindi. Times two. Times 2. 37. 37.6. Saan yung pitch ganda? So ito yung D. Ito yung C. 70 ampere, di ba? Tapos ito ay B. So ang voltage natin 237.6 to 38.6 volts. So ang gagawin natin, itong isa IX, sabi IX. Tapos isa IY. 70 minus IX. Kasi pag pinagad natin, 70. So, pwede tayo mag-KPL, di ba? 238.6 minus, ano yung distance natin ng CD? 0.018 times 2 times IX is equal to 237.6 minus, ano yung BC natin? 0.016 times 2 17 minus IX. So pagsamahin natin lahat ng constant dito
dito. 238.6 minus 237.6 plus 0.016 times 2 times 70 is equal to 0.016 times 2 times negative ix. Kasi may minus eh. Tapos minus ulit, so plus 0.018 times 2 ix. So ilan yung ix dati? 37.647. 47.647 71 ampere. Okay, then BC is 238.6 minus 0.018 times 2 ix. Ano kayo yung nakit? Ilan to? Two, 3, 6.8847. Kasi nakalimutan ko na may araw pala. So, iba yung approach natin. Pero, gawa natin ng variation yung problem Pwede naman ganito yan. Ito yung may nagpa-check sa akin kanina. Ito yung sinabi ko na mukhang tama. Kasi hindi ko na-assume yung direction niya. So, A, B, C, D, tapos papalik. Ang ginawa ko assumption ng direction niya, paganto eh. Wala yung green. Paganyan. Pag ganyan yung ginawa natin, 240, A, B, C, D. Then may current tayo dito. Ano ba yung B natin? 100. Yung C natin is 70. 70. Tapos ito, 50. 50. So magiging ilan to? 220. Kasi wala dito 70 plus 50. 120 and 50. So BB is equal to 240 minus 220 times 0.012 times 2. Ilan to? Volts. Tapos kung tayo sa kasunod, BC is equal to BB minus 120 times 0.016 times 2. 230.88. 230.88 88. volts. And BB is equal to BC minus 50 times, ano yung resistance natin? 0.14 times 2. 229.48. 229.48. So, meron na akong A, B, C, D. So, balik natin yung kanina, yung D papuntang A, di ba? So, yung D natin dito is 229.48. Then, yung aking A dito is 240. So, kung ang sinunod mo na KBL is paganto, nagsimula ako sa 240. So, ano mangyari dyan? IAB is D. sige, malito. So, ilan dapat yan? 229.08. 229.08. So, ulitin natin kung ang assumption mo is galing siya sa A papuntang D, pwede magiging 240 minus 229.08 over yung resistance ko. Ano yung resistance ko? 2 times 0.014. So, ilan to?
390. 390 Sa ampere. Kung ang assumption mo pala nun, pag ang assumption mo baliktad, magiging negative 390. That is assuming na pag-clockwise tayo. Kumbaga, dito siya mag-uumpisa bago dito, bago dito. Pero dahil sa problem natin, pinakita doon sa diagram, may direction ka pa ganito at saka pa ganito, kailangan natin huminto dito sa B at saka sa B. Kasi itong part na to, kung titingnan nyo, is what we call unequal voltage. So yun yung approach na ginawa natin dito. Pero kung lahat sila is pa-clockwise, ang approach mo is One head line. at One one end. end. Okay. Pakitandaan yun. Kaya maganda na tingnan nyo yung mga arrows kasi magbabago yung sagot. So nakita nyo iba yung sagot natin dito pagdating sa BC. 236. Pero pag ang assumption mo is purely clockwise, 230. Yan ang advantage ng ring distributor. Kasi kung gagawin mo lang siyang radial type, syempre voltage drop yun. Liliit na liliit. Hindi kagaya pag ring type, pwede mo ma-uniform yung voltage kasi dalawang direction nga yung kinoconsider mo. So yun. So next week, continuation tayo ng problem sa ring distributor, 6, etc. Pero bago yon yung quiz natin is unequal voltage. So yung parang ganito. Ito part na to. So parang nag-review na tayo ng lahat ng discuss natin sa previous